So in this video, samahan nyo ako at babalikan natin yung mga failed challenges ko kay FTMO. Ano ba yung mga bagay na ginawa ko to improve myself as a trader? Paano ako bumangon pakatapos ng napakalalim na pagkadapa? At ano yung nangyari sa akin nung pininindigan ko siya at hindi ako sumuko? So I hope na ma-inspire ka sa video na to at kapulutan mo ng aral na giving up is not an option. Pero bago tayo magsimula, smash mo na kagad yung subscribe button natin kung hindi ka pa nakakapag-subscribe at pinutin mo na din yung notification bell icon para lagi kitang ma-update sa mga latest video. So tara, in 3, 2, 1, let's go! So andito tayo ngayon guys no, sa personal account ko kay FTMO at sisilipin natin yung mga failed challenges ko. Okay? So way back 2021, so pakita ko lang guys no yung challenge ko. These are my failed challenges, pero hindi lang to guys no. Nag-create pa ako ng another account, no? And then nag-take ulit ng mga challenges doon, but mamaya natin pag-usapan yan, mamaya ako papakita, okay? So dito muna meron akong tatlong failed account dito, okay? So yung first challenge na tinake up ko, that was, as you can see, that was June 2021. Okay, nag-end siya ng June 2021. This is the first time na nag-trade ako sa isang prop firm. Nung nakita ko siya sa internet, sabi ko, magandang opportunity to ah. Hindi mo kailangan maglabas ng napakalaking fund. Ang kailangan mo lang gawin is may pasa yung mga challenges nila. No? And yung target mo lang naman is 10% dito kay FTMO. So, let's say for example, magti-take ka ng 10,000. This is the lowest challenge sa kanila, $10,000. No? Ang kailangan mo ilabas is around $200. No, that's 10,000 peso plus sa atin. Yun yung kailangan mong ilabas para makapag-take ka ng challenge. Okay? So, kung sisilipin natin guys, no, yung matrix nito, nung first challenge ko, last 2021. So, as you can see, no, nagkaroon ako ng super drawdown dito, pero I managed, no, makabawi at maipaangat yung account ko. No? Umangat tayo and na-hit natin yung challenge. This is the first time, remember guys, this is the first time na nag-take ako ng Profirm challenge. This is May 31, 2021. Okay, this is the first time. And naipasa ko agad siya. Okay? So I pass it in 11 days, no? So kasi yun yung mga result ng trades ko. And nung makita ko to guys, no? Wow, sabi ko sa sarili ko, I'm a trader. Okay? No? Ang galing ko na trader. Professional trader na ako. Imagine naipasa ko to sa isang take lang. Okay? So sobrang confident ako na that time. Kasi imagine, baguhang trader ka pa lang and then nag-take ka ng challenge tapos naipasa mo na kagad, di ba? So sobrang confident ako, so anyabang ko sa sarili ko that time. And then what happened next? Matapos kung may pasa to guys, no, syempre magkakaroon pa tayo ng evaluation phase, which is yung target mo na lang doon is 5% na lang. Okay, so balik tayo sa client area natin and silipin natin yung verification phase ko, which is, as you can see, not pass, na-fail ko siya. So kung sisilipin natin guys, no, this is what happened. Emotional, damn it! Actually guys, no, grabe. Hindi mo maintindihan ko ng itsura ng chart ko, di ba? Sobrang, actually nakaangat tayo ng konting profit and then, ayan, boom. Sobrang drop down na, hindi mo na maintindihan. Di ba? So, ito yung nangyari sa akin. So, talagang, the market humbles me down. Kapag tinitingnan ko to guys, no, ngayon, na sa current situation ko na ngayon ng status ng trading setup ko and yung improvement ng pag-trade ko sa Forex, nagiging inspiration na to sa akin kung paano ako nagsimula, ano ba yung paano ako nag-drop, no? Kasi alam mo yung pakaramdam ko dati guys, no, yung dip ka na, tapos nag-dip ka pa, tapos nag-dip ka pa ng dip na ng dip, sobrang dip mo na parang di mo na maintindihan kung paano ka pa makakabangon. Okay? So as you can see, no, I failed this challenge. Na-hit ko yung max loss, max daily loss, maximum loss, and then, you know, as you can see, sobrang down ako ng moment na to. Sabi ko, ano nangyari? Naipasa ko naman ng challenge, pero pagdating sa verification, boom! So, silipin naman natin guys, no, yung second challenge ko. Hindi ako sumuko guys, no. Nung may fail ko to, so sabi ko, practice ako. Okay, pagpasok ng November, no, nag-take ulit ako ng challenge, nagbayad ulit ako ng $200, and then, hindi ko pa rin siya naipasa. So, silipin natin yung matrix guys, no? Then, boom! As you can see guys, no? Grabe. Umangat naman siya, tapos nanatili ako sa neutral area. And then, umangat. Actually, we made a profit, no? Umakit na tayo ng around, magkano to? Maybe around 300 plus to 400 plus. And then, pakatapos, parang ano guys, no? Ang tawag dito, parang tsunami na biglang bumagsak, no? So, actually, ito tinatawanan ko lang to guys, no? Kasi, nai-inspire ako kapag tinitingnan ko to. So, naisipan ko na
ipakita rin sa inyo, lalo na sa mga tao na nakaka-experience ng downfall sa pag-trade nila. Huwag ka lang susuko, tuloy-tuloy mo lang yan. Keep on improving everyday. 1% improvement everyday is still an improvement, at kapag naipon yan, magiging 100% yan. Okay? So, silipin natin guys, yung pangatlong challenge ko. Which is, technically, hindi ko pa rin naipasa. Okay? So, talagang hindi ako sumuko guys, Hindi, kaya ko to, maipapasa ko to. Naipasa ko yung first challenge eh. Yun yung naging yun yung naging mindset ko nung time na to. Okay? Naipasa ko siya. Kaya ko itong maipasa. Okay? Ang hindi ko lang alam guys, kasi talagang nung time na to, hindi pa solid yung strategy ko. Wala pa akong solid na strategy. It's lucky na napasa ko yun, nung time na yun, but, wala pa akong solid foundation sa pag-trade. Trading psychology, trading strategy, wala, as in, hindi pa malinis, So, as you can see here guys, sa pangatlong challenge ko na nag-failed, we made a profit, Nagawa ko siya makapag-profit. So, happy na ako. And then, so, dito nagsimula na ako, bumalik ulit yung confidence ko. Kasi alam mo yung pakiramdam guys, na nag-down ka sa mga trade mo. Nawawala yung self-confidence mo. Basta anyway, yun na yun. Yung tiwala mo sa sarili mo, nawawala. Trader ba ako? Marunong pa talaga ako mag-trade. Diba? Pero nagawa ko naman mag-profit, Kaya lang bakit parati pa rin talo yung mga trades ko? As you can see, imbis na higher nangyari, lower ang nangyari dito. And then, bumagsak. Pagdating dito, wala na. Yung utak ko dito, gulong-gulo na, and nag-lot size ako ng sobrang laki, naipasa ko yung challenge. Yun nga lang, na-breach natin yung max daily loss and maximum loss, na-breach natin. Okay, so, grabe yung moment, sobrang down ako dito guys, And then, naisip ko, mag-practice ulit. So, practice ako ng practice. Nag-take ako ng free trial. CFT mo may free trial guys, As you can see, meron tayo ditong free trial na which I pass. So, tinest ko to last March. Tinesting ko yung 5-minute strategy na dinidevelop ko. Na papasok lang ako and then a few minutes out na ako sa trade. So, tinesting ko siya. And then, naging good naman yung result niya, In just a few trades lang. So, 4 days na ipasa ko na yung free trial challenge na to. And as you can see dito sa matrix natin, maliit ang loss, tapos ang win malaki. Kasi 1:1.5 to. So, lose maliit, malaki win. Kapag nagkaroon ka ng sunod-sunod na win, so, may papasa mo ng challenge. Okay? So, dinidevelop ko siya guys, yung 5-minute scalping strategy na to. Pero, hindi ko muna siya i-share sa, sa YouTube channel. Kasi kailangan ko pang more data para sa kanya, para i-release sa market. Para at least sigurado tayo na kapag sinubukan natin yon, confident tayo na talagang talagang profitable yung strategy na yun. Okay? So, soon, abangan nyo guys, ibabahagi ko yun dito sa channel natin ng libre. Okay? So, lahat ng mga content dito sa channel natin libre. Okay? I don't sell course. Wala akong pinaka-purchase sa inyo na kahit this is just my journal, sa journey ko sa pag-trade, So, sa sunod-sunod guys na failure ko, talagang sabi ko, grabe naman to. Dip na ako, nag-dip pa. So, ang ginawa ko guys, nag-create ako ng another account kay FTMO. So, logout lang natin to guys, So, let's go logout. And maglalagin ako guys, sa isang account ko. Okay? So, andito tayo ngayon sa pangalawang account ko kay FTMO. So, sabi ko, mag-create kaya ako ng panibagong account. Baka sakaling may pasa ko ng challenge. Diba? And then, tingnan natin yung matrix ko. Boom! Emotional, damn it! Tingnan nyo guys, grabe, We made a profit and then unti-unti downfall na tayo, This is downtrend na nangyari. But, ngayon guys, na tinitingnan ko yung situation na to, yung mga, binabalikan ko yung mga memories ng mga failure ko sa pag-trade, na-inspire ako. Na-inspire ako na, eto ako dati, down ako, lagi akong failure, lagi akong sunog, Pero, iba na yung ngayon. Okay? So, sa lahat-lahat guys, nang tinignan ko na challenge, pati sa mga personal account ko kay XM, IB na ako guys, kay XM. So, may link is in the description. Kung wala pa kayong account kay XM, create lang kayo dyan, and then update nyo ako. Okay? So, eto guys, sa lahat ng mga nangyari na to, isa lang guys, isa lang ang masasabi ko. Kapag hindi ka sumuko sa isang bagay, ma-achieve mo yung yung goal mo. Okay? So, isa sa mga bagay na ginawa ko, para ma-improve yung sarili ko, which is, eto nga kay FTMO, meron silang free trial. Okay? Hindi ko pinopromote sa FTMO, nagkataon lang na eto yung video na ginagawa natin. Meron silang free trial dito na pwede nyo subukan yung strategy nyo.
Ito yung actually yung nakatulong sa akin para ma-improve ko yung self-discipline ko. By following the rules, yung max daily loss, yung maximum loss, magkano ba kailangan ko matalo sa isang araw, bakit kailangan ko lagi maglalagay ng stop loss at take profit sa mga trades ko. Etong platform na to, no, yung mga free trial na FTMO, ito yung nakatulong talaga sa akin ng malaki guys, no, para ma-improve yung sarili ko as a trader. And ilan sa mga bagay na ginawa ko is nanonood ako ng mga podcast, no? Podcast ng mga traders, hindi para tingnan yung panalo nila, kundi para tingnan kung paano sila nagsimula. Ano ba yung mga failures na pinagdaanan nila bago nila na-achieve yung success nila? Kasi kung nararanasan ko ngayon, no, yung mga naranasan nila dati, ibig sabihin, papunta ako dun sa direksyon na gusto kong tahakin. Papunta ako sa direksyon kung saan sila nakarating. Okay? So sa mga nagsisimula pa lang, sa mga aspiring traders, no, I advise sa yung manood kayo ng mga podcast, no. Wag kayong titingin doon sa mga pa-hype na mga malalaking kita. Okay? Wag kayong magpapadala doon sa mga Lamborghini, sa mga mansion, no, sa mga travel. Wag kayong magpapadala doon, guys, no. Panoorin niyo yung mga podcast, yung interview sa mga trader na successful na ngayon. Ano yung pinagdaanan nila? Okay? Paano nila na-overcome yung mga failure, yung mga struggle nila sa buhay, sa pag-trade nila. Yun yung kailangan yung panoorin. So, nung unti-unti, na-develop ko yung sarili ko, nagkaroon ako ng self-discipline, yung trading mindset ko, na bago ko. Natutunan ko yung money management, no? Yun yung mga bagay na kailangan yung i-develop sa sarili yung skills, no? Mahirap ang trading, no? Pero kapag hindi ka sumuko, no? Kung ito talaga yung trip mo sa buhay mo na maging lifetime, passive mo lang o gusto maging lifetime na career sa buhay mo, keep on learning, keep on learning, keep on grinding, kasi one day, mahigising ka na lang, ganito na yung magiging result mo. So yeah, I hope guys na na-inspire kayo sa video na to, and if you like this video, i-share nyo na rin guys, no, sa mga friends nyo, sa mga trader na katulad nyo na nagsisimula pa lang, na nahihirapan sa pag-trade. This will become an inspiration sa kanila, no, para magpatuloy sa kung anong ginagawa nila, para hindi sumuko every time na nakaka-experience sila ng downfall. Okay? Again, thank you so much for watching this video, and God bless sa lahat. Happy trading!